Lalaking pinagdodroga o mano ang mga nakikilalang menor de edad saka aabusuin, arestado. Ngayong nasa bansa na ang may-ari ng puninaryang pinagdala ng bangkay ng Koreanong si Ji Ik-ju, isisiwalat daw lahat ng nalalaman. Wala po akong kasalanan. Matapos siyang muling idiin ni dating Pangulong Aquino sa pagkamatay ng SAP 44, dating SAP Director Getulio Napeñas bumuelta. Isa sa mga pinaka-wanted na terorista sa bansa, sukatan sa opensiba laban sa mga terorista sa Lanao del Sur. Kylie Padilla na paiyak daw ng ipagtapat sa kanyang nanay ang pagbubuntis. Ang eksklusibong pagsilip ng GMA News sa kasado ng seguridad para sa Miss Universe pageant. At ang Miss Universe Beauties may kanya-kanyang pasabog sa preliminary competition. Mapa swimsuit, evening gown, at national costume. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila ng pinaigting na kampanya kontra droga ng gobyerno, tila may mga malalakas pa rin ang loob at hindi tinatabla ng takot. Gaya na lang ng 5 drug suspect na natimbog sa 3 magkakahiwalay na operasyon sa Laguna. Ang isa sa kanila ay dinodroga raw muna ang mga nakikilalang menor de edad, tapos inaabuso sila. Ang mga aktwal na operasyon, eksklusibong tinutukan ni John Consulta. Tapa! Nakasubsob sa semento mukha ng target ng operasyon na si Donato Bautista. Kamay sa likod, pa. Black. Kamay sa likod. Habang pinoposasan, matapos harangin ng Los Baños Police ang kanyang sasakyan. Na-rescue sa kanyang sasakyan ang isang minor de edad. Habang na-recover naman ng ilang sachet ng droga, drug paraphernalia at sex toys na ginagamit sa mga biktima. Ayon sa mga otoridad, mga nakikilalang minor de edad ang kadalasang inaalok ng libreng droga ng suspect. Kalaunan ay dinodroga at inaabuso sa kanyang heavily tinted na sasakyan. Yan ang masaklap dito, nalaman namin na yung mga pinagamit niya ng mga minors ay parang palitsik. Nakuha niya yung loob dahil nga doon sa drugs. Mari naman itong itinanggi ng suspect. Di po yan totoo. Wala po akong inaabuso. Arestado naman sa loob ng kanilang bahay ang mag-inang sina Annalyn Ramos at Michael Jordan Ramos sa bypass operation dahil ang bahay ay ginawa na nilang drug den. Dati nang sumuko ang anak sa Oplan Tokhang pero muling bumalik sa magbenta ng droga. Sana'y mapatawad ako mo, Michael. Mapatawad mo sana ako sa aking ginawa. Hindi dahil sa amin, hindi ka sana natutulong kanto. Arestado rin ang 2 tulak sa Victoria, Laguna habang nasa gitna ng pagbatak ng shabu. Ikinasa ang operasyon matapos makuna ng surveillance video ang dalawa habang nagkakasa ng droga sa kanilang drug den. Nag-focus po tayo sa anti-drug campaign na kung saan yung pong droga o paggamit ng droga ng mamamayan ay madaming ipinanganganak na krimen. That was one of the reason behind kung bakit marami tayong nasusolve na krimen. It's because of this feedback coming from the community. Target ng Laguna Police na mas palakasin pa ang kampanya kontra sa mga drug den sa mga barangay para masawata ang operasyon ng sindikato ng droga sa probinsya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Balikban sana ang may-ari ng punerarya kung saan dinala ang labi ng kinidnap at pinatay na Koreanong si Ji Ik-ju. Itinanggi ni Gerardo Santiago na may kinalaman siya sa pagpatay sa negosyante. Nangangamba siya ngayon dahil may mga gusto raw magpatumbas sa kanya. Nakatutok si Emil Sumangil. Mga tauhan ng NBI ang sumundo at nagbigay ng seguridad kay Barangay Chairman Gerardo Santiago, ang may-ari ng Grim Funeral Services sa Caloocan, kung saan dinala ang labi ng Korean na si Ji Ik-ju noong October 18. Galing Toronto, Canada si Santiago.
Diniretso sa NBI headquarters si Santiago na sinasabing nakasama sa Northern Police District ni SPO3 Ricky Santa Isabel ang suspect sa pagkidnap at pagpatay sa Korean National. Sa NBI, sinuri ng medical team si Santiago. Normal naman daw lahat ang findings. Umalis pa Canada si Santiago noong January 11, araw na iniutos ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang manhunt para sa nasa likod ng pagdukot sa Koreano. Nilinaw ng asawa ni Santiago na matagal nang nakaplano ang biyahe nila ng mister para bisitahin ang anak sa ibang bansa. Wala raw silang balak takasan ng kaso. Kamusta po ang pamilya niyo ngayon? Parang wala na, kawawa yung mga bata, yung mga naiwan namin dito. Parang ano na sila, yung bang, parang miserable na rin ang buhay nila. Pero hindi pa natatapos sa pagsasalita si Elvira. Ma'am, let's go, ma'am. Excuse me. Pinatayo na siya ng mga taga-NBI at inilabas na ng silid. Giit pa ni Santiago, inosente siya. Kaya po umuwi ako, wala po akong kasalanan. Kung ako po may kasalanan, hindi po ako babalik dito sa Pilipinas. Magtatago ako sa Canada. Kaya inaharap po itong kasong to. Gusto rin niyang mapasailalim sa protective custody ng NBI dahil may banta raw sa buhay matapos isangkot sa kaso ni G.X. Ju. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, hiniling din ni Santiago na mapasailalim sa Witness Protection Program pero pag-aaralan pa raw ito. Nasabi niya daw sa kanya ng mga nagtitreten sa kanya ay huwag ka nang bumalik kasi delikadong buhay mo. May dalawang grupo na gustong ikaw ay iligpit. Sa investigasyon ng PNP sa punerarya ni Santiago, dinala ang labi ni G bago raw ito ipinakremate sa St. Nathaniel Crematory sa La Loma at i-flush ang abo sa toilet. Pagpamuna po ako makakapagsalita sa mga sumandagang ito sapagkat hinihintay ko pa kung dumating yung aking abogado. Bakit umuwi kayo kung meron threat na... Kaya po umuwi ako, wala po akong kasalanan. Sa ulat ng PCIJ, isang staff daw sa punerarya ni Santiago ang nagpakilala sa St. Nathaniel Crematory na kamag-anak ni G na iniba ang pangalan at ginawang Rua Mar Salvado. Ang staff daw na ito rin ang pumirma sa mga papeles para sa cremation ni G. Tinuturing na person of interest ng PNP si Santiago pero wala pa siyang kinakaharap na kaso. Sa affidavit ng suspect na si Santa Isabel, sinabi niyang ang superior niyang si Superintendent Rafael Dumlao ang nag-utos sa kanya na sa Grim Funeral Services dalhin ang bangkay ni G. Sa supplemental affidavit naman ng asawa ni G, sinabi niyang ang golf bag na nakuha ng mga pulis ay pag-aari ng asawa. Emil Sumangil, Nakatutok 24 Oras. Sang-ayon ang karamihan ng mga Pilipino na dapat igiit ng ating gobyerno ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Yan ang lumalabas sa desisyon nga na pinanalunan natin sa Permanent Court of Arbitration. 84% ang pabor dito. Base sa inagsagawang survey ng Pulse Asia noong Disyembre 6 hanggang Disyembre 11. Sa kabila niyan, 47% ang sang-ayon pa rin dapat palawigin ng Pilipinas ang kooperasyong pang-seguridad at pang-depensa sa China at Russia kaysa sa Amerika. Pero naniniwala rin ang 47% ng mga sinurvey na nakabuti sa Pilipinas ang relasyong pang-seguridad o pang-depensa sa Amerika. Isinagawa ang survey sa 1,200 katao. Samantala, patuloy po ang opensiba ng militar sa Maute Group at Abu Sayyaf sa Lanao del Sur. At may impormasyong tinamaan nila ang isa sa mga leader ng mga bandido. At mula po sa Marawi City, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa GMA News na sugatan sa military operation sa Butig, Lanao del Sur ang isa sa most wanted na terorista sa bansa, ang Abu Sayyaf leader na si Isnelon Hapilon. At sa harap nga nito ay patuloy ang pag-abante ng mga ground troops papalapit sa pwesto ng mga terorista sa bayan ng Butig. Mula sa himpapawid, sila ang mga sandala ng mga tropa. Habang kumikilos ang mga ground troops, panay naman ang lipad ng mga MG-520 attack helicopter ng Air Force. Airstrike at heavy artillery pa lang ang pinapakawala ng armed forces. Hindi pa kasi naiinkwentro ng ground troops ang kanilang mga kalaban. Pero patuloy raw ang pag-abante ng mga sundalo papalapit sa pwesto ng Maute Group, Abu Sayyaf at iba pang terorista sa kabundukan ng Butig dahil sa pagkanyo ng army na sugatan umano
ang pangunahing target ng operasyon, ang Abu Sayyaf leader na si Isneron Hapilon. Sa text message ni AFP Chief of Staff, General Eduardo Año sa GMA News, kinumpirma niyang lubhang nasugatan si Hapilon. Isa sa mga report na natanggap ng militar ay nanghihina raw si Hapilon at ilang beses pa raw nawala ng malay. 4 na tao raw ang umaalalay kay Hapilon. Si Hapilon ang number 2 man ng Abu Sayyaf Group, kasunod ni Radulan Sahiron. 5 milyong dolyar ang pabuyang inaalok ng US government para siya ay makuha. Sabi ng security expert na si Professor Romel Banlawi, napakamahalagang personalidad si Hapilon para sa mga kasama niyang local terrorist. May mga koneksyon na raw ito sa mga terorista na nasa labas ng bansa. May mga puwersa ang Moro Islamic Liberation Front sa Lanao del Sur. Kaya bago inilunsad ang operasyon na tinawag na Haribon 4, nakipag-coordinate ang militar sa MILF para maiwasan ang engkwentro. Ang kawalan ng coordination sa MILF ang isa sa mga itinuturong dahilan ng madugong mamasapanong encounter. Vicky, hindi gaya ng mga nagdaang operasyon ay nakasentro ngayon yung military operation sa isolated area sa bayan ng Butig. Magandang balita ito para sa mga sibilyan na lagi na lang naapektuhan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa isang maliit na mall sa Angeles City, Pampanga, nagkabigayan ng 5 milyong pisong ransom para sana sa pagpapalaya kay G.Ik Ju. Batay po yan sa palitan ng text message ng asawa ng Koreano at ng kidnapper. October 30 ito naganap o halos 2 linggo matapos patayin ang Koreano. Nakatutok si Chino Gaston. Exclusive. Nakuha ng GMA News ang transcript ng palitan ng text message sa pagitan ng asawa ni G at mga kidnapper. October 30 nang mag-text sa kanya ang mga kidnapper. 8 milyong piso ang gusto nila pero tinanggap na mauna na muna ang 5 million pesos kapalit ng kalayaan ni G. Ang mga kidnappers din ang nagbigay ng instruction sa misis ni G kung saan iiwan ang pera. Dito sa parking lot na ito ng isang maliit na mall sa Angeles City. Ang pera pinaiwan sa loob ng kanyang sasakyan na dapat daw nakabukas ang makina at hindi nakalak. Sa kanyang affidavit, sinabi ng misis ni G na pagbalik nila sa sasakyan, wala ang pera. Pero hindi pa rin pinalaya ang asawa. Sa investigasyon ng pulisya, October 18 pa lang, pinatay na si G. Pero walang kaalam-alam ang misis na sige ang pag-text sa mga kidnapper sa mga sumunod pang araw. Tuloy ang pakiusap na palayain ng mister. Sinabi pa ngang handa siyang makipagtulungan at sundin ang mga ito, makabalik lang si G sa kanila. Ilang beses din niyang tinanong kung kamusta na ang asawa at nakiusap na makausap ito. November 2 o 15 araw matapos patayin si G, nag-text sa mga kidnapper at hiniling na mabigay sa kanila ang kulang na 4.5 million pesos para mapalaya si G. Sinabi pang maayos daw ang kalagayan ng Koreano. Sa Maynila naman nila gustong isagawa ang bayaran. Kapag nakuha na raw nila ang pera, palalayain na ang asawa. Pero ayaw na raw makipag-deal ng misis ni G kung di makakausap ang asawa. Sa 4 na araw na pakikipag-text, ilang beses nagpapalit-palit ng phone number ang mga nagpakilalang kidnapper ayon sa misis ni G. Dahil wala ng kontak ulit ang mga kidnapper, nagpa siya siyang bumalik na lang ulit sa PNP Anti-Kidnapping Group para magpatulong na mahanap ang asawa. At ilang buwang makalipas, saka pa lang niya nakumpirma, mga pulis pala ang dumukot sa kanyang asawa at mas masaklap, pinatay na pala ito nung araw na dinukot ito. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Natukoy na ang pagkakakilanlan nung nakitang ulo ng babae sa isang creek kamakailan. Ang biktima ay isang kasambahay at huli siyang dinala sa guardhouse ng isang subdivision matapos sumanong ireklamo siya ng pagnanakaw ng kanyang amo. Nakatutok si Oscar Oida. Ito ang litrato ng dalawa sa umano'y huling nakasama ni Richelle Sagang, ang kasambahay na natagpo ang pugot ang ulo kamakailan sa Makati. Itinuturing na ng Southern Police District ang dalawa bilang persons of interest. Kinilala sila ng pulis sa pangalang Krisa May Anyal Chay alias Samantha at Niron Leon Marcos o alias Aaron. Base sa investigasyon, ang dalawang kasama ni Richelle nang dali ng amo sa guardhouse ng subdivision sa Muntinlupa noong January 12. Inireklamo raw ng amo si Richelle ng pagnanakaw at ipinapaban sa naturang subdivision. Based dun sa affidavits na nakuha namin sa security guard, I think may financial involved. Meron daw nawala. Yun ang pagkakablatter dun sa admin office. Bilang standard operating procedure, kinuhaan ng gwardya ng litrato ang biktima.
Ayon sa mga pulis, kapansin-pansin sa nasabing litrato ang tila sugat ng biktima. May mga pasasya. At saka meron siyang mga galo sa dito yata, sa pisngi. Tapos yung buhok niya sa forehead, naka-shave. Ang gustong malaman ng pulis, saan napunta ang biktima matapos dalhin sa guardhouse. Natagpuan na lang kasi ang pugot na ulo niya sa barangay Pitogo sa Makati. Ang kanyang katawan naman, natagpuan sa Santa Maria, Bulacan noong January 14. Meron siyang gunshot wound sa chin at nag-exit sa ulo. So, the SOCO is inferring na itong unang cause of death, siguro may gunshot wound, then pinutol yung ulo. Ang damit ng bangkay ay kapareha sa suot ni Richelle nang kuna ng litrato sa guardhouse. Pero para mas makatiyak, dapat daw isailalim ang bangkay sa DNA test. Nakikipag-ugnayan na rin ang Makati Police sa amo ng biktima na hindi pa pinapangalanan. Una na raw itong nagpadala ng abogado para sabihing wala siyang kinalaman sa nangyari at handa raw siya makipagtulungan sa investigasyon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, tapos na po ang ikatlong round ng peace talks sa Rome, Italy. Sa pinirmahan nilang joint statement, nangako ang National Democratic Front of the Philippines na pairalin pa rin nila ang unilateral ceasefire. Tiniyak naman ng pamahalaan na mamadaliin ang pagpapalaya sa mga political prisoner. At mula pa sa Rome, Italy, nakatutok si Rafi Kino. Hanggang sa pagtatapos ng ikatlong round ng usapang pangkapayapaan dito sa Roma, hindi na itago ng dalawang panig ang kanilang sentimiento. Bilagong politikan! Palayain! Palayain! Bilagong politikan! Sahot trabaho! Kapayapan! Sigaw ng bayan! Kapayapan! Kapansin-pansing wala sa seremonya si NDF Founding Chairman Jose Maria Sison matapos siyang dalhin sa ospital sa huling gabi ng negosasyon. That he's recovering well, and I think I speak for everybody when I say that I hope that he will be back on his feet within the next few days. Sa closing statement ni Sison na binasa ni NDFP Senior Advisor Luis Alandoni, nagpahayag siyang sa susunod na round ng negosasyon, mababanag na ang pagtatapos ng economic at political and constitutional reforms. When the fourth round of talks comes, the goal of finishing the unified drafts of the CASER and the CAPCR shall be in sight. We can be ready for the founding of the Federal Republic of the Philippines in 2018. We would like to see more fruition in these efforts towards achieving peace. Sa pinirmahang joint statement, hihingi ng NDFP ang kopya ng bagong security plan ng militar, ang Oplan Kapayapaan. Nagkasundo rin sa prinsipyo ang dalawang panig na libreng ipapamahagi ang mga lupa sa mga magsasaka bilang bahagi ng social economic reforms. At nangako rin ng GRP panel na tutulong mapalaya sa pamamagitan ng presidential clemency ang tatlo pang natitirang NDF consultants na convicted na sa kanilang mga kaso. Makasaysayan pa rin ang usapang pangkapayapaan dito sa Roma kahit hindi na pagkasunduan ang isang bilateral peace agreement. Sa joint statement, nangako ang pamahalaan na mamadaliin ang pagpapalaya sa mga political prisoners at nangako naman ng NDF na mananatili ang isang unilateral ceasefire at sa susunod na buwan, magkikita sila para pag-usapan ng interim bilateral ceasefire. Mga magandang panimulang hakbang para sa fourth round ng usapan sa Abril. Mula dito sa Roma, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na walang dahilan ang Amerika para hindi tanggalin sa listahan ng mga itinuturing na terorista si CPP-NDF Founding Chair Joma Sison. Paborin daw dito si Pangulong Duterte. Patuloy daw na uusad ang peace talks at hindi ito maapektuhan ng anumang alingas-ngas. Higpit ang ipatutupad na security measures ng pulisya dito sa MOA Arena para sa inaabangang most beautiful day in the universe. May bantay nga hanggang sa backstage. Ang exclusive peek sa security preparations tinutukan ni Connie Sison. Nilibot kanina ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang pagdarausan ng 65th Miss Universe pageant sa Lunes sa loob at labas ng MOA Arena. May magmaman dyan, then the bag,
So surrender dito, it's just like going inside the airport. That's right. Yeah. Yung OTS, meron tayong OTS na personnel dito. Yung bag papasok din or any personal belongings. Tapos ito yung pinaka-x-ray dun sa tao. Ito yung metal detector. Parking ng mga VIPs natin dito. What about the president, sir? Ito rin ba? Most probably dito siya bababa. Bantay sarado ng mga pulis ang paligid. Wala pang nagkukumpirma kung manunood ang Pangulong Duterte sa Lunes. Pero may mga nakareserba ng upuan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang sabi sa atin, the President and his family, relatives will be sitting there and all the rest of the cabinet members na pupunta. Sa lawak po nitong MOA Arena, importante na mabigyan ng seguridad ang bawat isa sa mga kandidata ng Miss Universe pageant. Gayon din syempre ang mga manunood sa Lunes. Kaya naman, ang kawani ng mga PNP dito ay mahigit 9 na po na nakatalaga po sa iba't ibang floor dito. No? May mga 20 sa bawat floor na itatalaga, gayon din sa backstage. At syempre pa, hindi rin syempre mawawala ang mga snipers na nakatutok sa paligid ng buong MOA Arena. Ang paligid ng stage may itatalagang mga babaeng pulis para magbantay. Dito naman po makikita natin kung saan ng hagdan paakyat mismo sa stage, ano, kung saan naroroon syempre yung mismong pageant itself na mangyayari, ano. So dito sa paligid nito hindi nakikita na to ng audience, ano, pero ito po marami hong mga nakabantay syempre dito ng mga PNP at iba pang mga security personnel. Hanggang sa backstage, wala daw makakalusot sa pagbabantay ng PNP. Ito po yung dressing room ng ating mga kandidata, sir. Dito ba kayo magsistay? Oh, dito. Most probably I'll be staying here the whole pageant. Wow, ang ganda. Up close and personal, sir. Yes, of course. May mga TV monitors din ang mga kandidata para malaman nila ang nagaganap sa pageant night. Dito naman ilalagay yung mga national costumes ng ating mga kandidata. Yan. At syempre dito, nakikita na natin kung saan uupo at magmi-makeup ang mga kandidata ng Miss Universe pageant. We can imagine, on Monday, this will be a very busy place. I'm sure lahat ng mga kandidata ay gustong maging pinakamaganda sa araw na yon. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Be part of history at panoorin ng live dito sa GMA Network ang coronation ng 65th Miss Universe sa January 30. That's on Monday at 8 a.m. At para sa latest Miss You updates, bisitahin lang ang www.gmanews.tv. At narito pa ang iba pang mga balita na dapat ninyong tutukan dito sa 24 oras. Eksklusibo mga tricycle driver, sorpresang isinalang sa drug test. Inaksyonan sa Sumbungan ng Bayan, dalagita minolestya ng isang lalaki sa loob ng jeep. Ang pasiklaban sa swimsuit, sa evening gown, at sa national costume ng mga Miss Universe beauties. Talaga namang usap-usapan. At si Kylie Padilla, nagkwento kung paano niya ipinagtapat kay Mami Lizelle ang kanyang pagbubuntis. Tuloy-tuloy ang pagbabalita dito sa 24 oras. Ang ilang pasaway sa batas trapiko at pagharurot sa kalsada, minsay mitya ng sakuna. Kagaya ng nangyaring pagtagilid ng isang bus kagabi na ikinasugat ng halos lahat ng pasaherong sakay nito. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Nahuli ka mag-aalas 9 kagabi ang pagharurot ng isang RRCG bus sa EDSA southbound sa bahagi ng Estrella sa Makati. Maya-maya pa, tumagilid na ang bus. Sa 49 na sakay kasama na ang driver at konduktor, iisa lang ang hindi sugatan. 3 naman sa mga nasaktan, maluha ang lagay. Itinanggi ng driver na matulin ang kanyang pagmamaneho. Ilang segundo, 2 segundo lang yata nung bigla na nang kumana ng bus kung saka yung tumagilid na kasi. If you look at it from the CCTV, talaga naman mabilis ho talaga yung takbo niya. And then yung kanyang claim na napaliko siya, I don't think that's true. Kaninang madaling araw naman, isang SUV at delivery truck ang nagkabanggaan sa intersection ng Taft Avenue at Remedios Street sa Maynila. Ayon sa driver ng truck, mabagal ang takbo nila nang lumiko pa kaliwa pa Remedios kahit no left turn dito. Ang nakago rin noon ay ang SUV. Ay, matuloy po yung kotse ako na Moreno, nadaplisan niya ako. Hindi mo nakikita yung side view? Hindi ko po napansin. Bakit? Ilang buwan ka na bang kumakaliwa dito palagi, galing Divisoria? Lagi po yun. Bahagyang nasaktan ng 3 sakay ng SUV, kabilang ang isang menor de edad. Wala namang nasaktan sa 4 na sakay ng truck. Maaaring masampahan ng kaukulang kaso ang truck driver.
Habang hinihila ang SUV at truck, isang kotse at pampasaherong jeep ang nagkabanggaan sa Taft Avenue rin. Siyam ang sugatan. Ayon sa mga saksi, magkasunod ang jeep at ang kotse. Ito namang kotse kasi ang tulin ng takbo niya. Tinangga sa likod, dumaretso yung jeep dito. Natumbok tuloy ng jeep ang plant box. Biglang salpok pa agad sa amin. Nagulat ako. Parang pumutok na lang na. Ang tulin. Ang driver ng kotse, isa palang NBI agent. May sugat sa ulo at isinugod sa ospital. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Puso sa Monday na ang Miss Universe 2016 Coronation Day. At narito tayo mismo sa MOA Arena para tutukan ang preparations na in full swing na. Bawat kandidata dama ng pahigpit ang laban, pero wala nang atrasa na ang ilan. Nagpa siyang magdala ng interpreter kabilang ang ating pambatong si Maxine Medina na may nilinaw matapos mabatikos dahil sa kanyang komento kung sino ang nag-invento sa kasuotang terno. Live mula sa Pasay, nakatutok si Maurice Umali. Iya ngayong 3 araw na lang bago ang Miss Universe pageant, ibinida ng mga kandidata kung bakit sila ang karapat-dapat na mag-uwi ng corona. Kahit pagod pa mula sa preliminaries kagabi, matamis ng ngiti ang isinalubong ng mga kandidata ngayong umaga sa kanilang press interviews. Tila nabunutan na raw sila ng tinik matapos malagpasan ang preliminary swimsuit at evening gown competition at national costume show kagabi. Ramdam na raw nilang pahigpit ang labanan, pero confident kung bakit sila ang dapat na maging Miss Universe 2016. O que eu posso dizer sobre mim? I am very strong and I speak from the heart, and I feel like if I win, I'll be able to show the other people in the world that a woman has power, and we should push forward. Because of my background as a dancer, I have extreme discipline, and I think that Miss Universe needs that because it's a hard job. At determinadong maiuwi ang corona. I've practiced my walk, I practiced my talk, I practiced my public relations, my current events. I've kind of sprouted. I've grown since then. I'm more open, I'm more social, and I'm not as nervous as I used to be before. And I was the first in Mississology, so I was really glad. My country was so proud of me, the job that I have done. Nicaragua has never won a crown, so they're really rooting for me, and they think that I can be the one that takes the crown to Nicaragua. มันก็เป็นรางวัลให้กับชีวิต She will bring the happiness home for all the Thai people because we've been waiting so long for that. And in the meantime, once can be a spokeswoman for every woman to kind of if you have a dream, you have to follow your dream. Si Miss Colombia humirit kay Steve Harvey na noong isang taon ay nagkamali sa pag-anunsyo sa pambato rin ng Colombia bilang Miss Universe. This year, Steve, don't mistake. I don't feel good Avengers. Only love. Only love. I just enjoy the experience. 3 araw na lang bago ang pinakaabangang Miss Universe pageant. Sa puntong ito, nagawa na raw ng mga kandidata ang lahat ng maaaring paghahanda na kailangan nilang gawin. Kaya nanamnamin na lang daw nila at i-enjoy ang natitirang sandali na kasama pa nilang mga kapwa kandidata na naging kaibigan na rin nila. I was here for a competition, but then you become good friends with all the girls, the chaperones, the staff are incredible, so friendly and funny. I've had the most amazing time here, made friends that I'll stay in touch with for life. So I was living in the moment and just having a lot of fun. Si Miss Japan magde-decide on the spot kung gagamit ng interpreter. I took a English lessons. I have a translator, but I want to try the English to answer because it is my words. And I want to tell the people a real voice for all over the world. Ang ating pambatong si Maxine Medina, nagpa siya na rin magdala ng translator sa question and answer portion. I consider an interpreter beside me, pero it's up to me if I can speak in English or can speak in Tagalog. You've already decided na merong interpreter sa tabi mo. I hope talaga napayagan ako, pero I decided to have an interpreter beside me, just in case, of course, for the Philippines. Kagabi nabatiko si Maxine sa mga sinabi niyang ito sa audio-video presentation sa preliminary competition. The terno was actually invented by our former First Lady, Imelda Marcos. She invented this butterfly sleeves, and they use this as covering their face.
Ayon sa mga eksperto, walang isang taong nag-imbento ng terno na tradisyonal na kasuotan ng mga Pinay. May mga larawan ng araw ng mga Pinay na nakasuot ng terno noong pang 1910 pa lamang. Ilang dekada bago pa ipinanganak si Imelda. Nilinaw naman ni Maxine ang kanyang sinabi. Miss Imelda Marcos popularized the butterfly sleeves, not invent. So sorry for the word itself. Ipinagtanggol siya ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. It's a mistake. It wasn't done intentionally. She honestly did not know. And are we really going to put our girl down because of a statement like that? We should be celebrating because she's made it so far already. This girl has been training for months and months leading up to the competition. And what she really needs now is encouragement along with the other candidates. Iya, ngayong huling weekend bago ang Miss Universe pageant, may mga nakatakda pa ang ilang mga rehearsals para sa mga kandidata at sa linggo naman ay gaganapin ang Miss Universe red carpet with the judges and hosts sa SMX. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Mary Sumali. Narito pa mga balitang dapat nating tutukan. Bispiras pa lang ng Chinese New Year. Buhay na ang Binondo. LPA magpapaulan sa weekend. Mga apektadong lugar alamin. At mapa-swimsuit, evening gown o national costume, walang nagpadaig sa Miss Universe candidates. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras. Ang ubong may plemang makapit. Nahuli kam ng isang concerned citizen ang pangmomolestya ng isang lalaki sa isang dalagita sa loob ng nakaparadang jeep. Sadya po namin hindi ipapakita ang ilang masiselang video para sa proteksyon ng batang biktima. Yan ang inaksyonan ng Sumbungan ng Bayan. Ito ang mga video at litratong ipinadala ng isang concerned citizen sa Sumbungan ng Bayan. Magkausap lang sa simula ang lalaki at dalagita sa isang nakaparadang jeep. Hindi nila inasahan ang mga sumunod na tagpo. Hinawakan niya yung maselang parte ng bata. Ilan pang masiselang eksena ang nakita ni Terry. Nakita ko na lang na na pinahiga niya yung bata. Parang hinalikan niya yung gusto kong sugurin yung driver. Pero for the sake of yung safety ng sa bahay namin, hindi ko na lang ginawa. Huwag mo nang pakialaman, sabi sa akin. Kaya lang, hindi ko rin matiis kasi bata Hiningi naman ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa ikatatlong distrito ng Maynila. Una naming tinungo ang Barangay 382 para ipagtanong kung sino ang lalaki. Ang mga impormasyong aming hawak, jeep na may banderang nakasulat na Ramar. Ang plaka nito kung saan ito nakaparada sa panulukan ng Bulacan Street at Rizal Avenue. At Mario daw ang pangalan ng driver ayon sa mga unang natanong ni Terry. Baka dito sa kabilang barangay. Kasi maraming jeep na nakaparada doon sa parte na yon kay Ramar. Tinungo namin ang katabing barangay 381. Hinarap kami ng chairman ng barangay na si Elmer Biason. Nagpatawag siya ng kinatabahan mula sa Ramar. Ikaw ang katiwala doon sa di ba? Kailangan i-ano din yun. Sagutin din nila yung mga dapat nila sagutin doon kasi sila nagpa-parking din doon Ipinakita namin sa mekaniko ng Ramar ang mga larawan. Oo, jeep po to. Kasi dyan lang yun. Sherman, di ba? Sino yung driver? Nakakagulat naman. Kasi yung driver na sinasabi ng Mario, wala na. Ayon sa mekaniko, hindi niya kilala ang lalaki at ang dalagita. Ang magagawa lang muna raw nila ay idokumento ang ulat. Kailangan may blatter din sa barangay. Para kung magkaroon man ng follow-up, may lead na rin. Dodoblehin namin ng pagbabantay din namin kasi usually may CCTV na. At the same time, kailan may roving yan. Kung may alam kayong ganitong uri ng mga kaso, ipagbigay nyo alam agad sa pinakamalapit na barangay o tanggapan ng DSWD. Huwag kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipaalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan. Dahil ang inyong sumbong, asahan ninyo na mabibigyan ng aksyon. Diyan naman sa mga tiwali dyan, sa mga kawatan at mapagsamantala, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantanan. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News.
Mga kapuso, halos nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na ating binabantayan. Namataan ito ng Pag-asa sa layo lamang 410 kilometers dyan sa may east-southeast ng Mindanao at mababa po ang chance ito maging bagyo sa ngayon. Pero magpapaulan na sa Visayas at Mindanao ngayong weekend. Sa datos ng Metro Weather, maulan ngayong gabi yan mga kapuso hanggang bukas dyan sa may eastern section ng Mindanao. Yan yung Caraga at Davao Region. At sa hapon, maulan na sa halos buong Mindanao. Maghapon namang maulan sa may northern at eastern section ng Mindanao sa araw ng Linggo. Sa Visayas, maaliwalas bukas ng umaga pero malaking bahagi makakaranas ng pagulan pagdating sa hapon. At maghapon ding magiging maulan sa buong Visayas yan sa araw ng Linggo, lalo na dito sa may western at central section na kung saan malalakas sa pagulan ang mararanasan. Sa Luzon, buong araw maulan dito sa may eastern section at ilang bahagi ng Cordillera, yan yung Cagayan Valley at mga probinsya ng Aurora at Quezon. At pagdating ng Linggo, ang southern Luzon naman ang may maghapong ulan. Kaya maging IM ready rin po ang mga taga Mimaropa at Bicol Region sa malalakas na ulan. At sa Metro Manila, may ulan bukas siya ng umaga hanggang hapon. Kaya sa mga makikisaya sa Chinese New Year, ihanda ang inyong mga panangga sa ulan. At sa araw ng Linggo, buong araw na inaasahan ng mga pagulan at sa Lunes kung kailan gaganapin naman ang coronation ng Miss Universe, magiging maula pero mababa lamang ang tsansa ng ulan. Meron ding gale warning ang Pag-asa sa mga baybayin naman ng Bicol Region kasama na yung northern coast ng Cagayan Valley at maging sa baybayin ng Surigao provinces, maging dyan sa may Davao Oriental. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At sa iba pang balita, sinampahan na ng kasong kidnapping at ang nagpakilalang membro ng umunoy Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Kaugnay po yan ng umunoy pagdukot ni Matubato at ng kasama niyang si Sonny Custodio sa umunoy teroristang si Salim Mukdum noong taong 2000. Isinampa ang kaso halos isang buwan matapos makitaan ng piskalya ng probable cause sina Matubato at Custodio para isagawa ang krimen. Walang inirekomendang piyansa para sa kaso na unang inihain ng live-in partner ni Salim Mukdum. Wala pang pahayag kaugnay nito sina Matubato pero siya mismo ang nagsabi sa Senado na dinukot at pinatay nila si Salim Mukdum alinsunod sa utos daw ni Pangulong Duterte nung mayor pa siya ng Davao City. At mga balitang ating abangan. 5 estudyanteng sangkot sa pagsunog sa isang paaralan sa Davao City, kinasuhan na. Concert ng mga Kapuso Stars sa California, dinagsa. At kung si Binoy natanggap daw na magkakaapon na siya kay Kylie Padilla, ang nanay ni Kylie, ano kayang reaksyon? Walang patid na pagtutok, dito lamang po sa pinagkakatiwalaang 24 oras. Girls who needs a comb. Mga kapuso, makulay at maingay na po ang kasiyahan sa Chinatown sa lungsod ng Maynila, bisperas na po ng Chinese New Year. Nasa Binondo ngayon live si Salima Refran. Salima! Mike, damang-daman na nga ang pagkasabik ng ating mga kapuso dito sa Binondo sa Maynila sa pagsalubong nga sa Year of the Fire Rooster. Chinoy man o hindi, lahat hangad ang pag-asa at swerteng dala ng Chinese New Year. Pag-akyat pa lang ng Jones Bridge, mabigat na ang daloy ng trapiko papasok ng Binondo ngayong Chinese New Year. Mapa Chinoy o Pilipino, dagsa sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo para ipagdiwang ang pagpasok ng Year of the Fire Rooster. Mayat-maya ang mga Dragon and Lion Dance. Nadala raw ay swerte para sa mga tindahang bibisitahin nito. Agaw pansin naman ang kakaibang Lion and Dragon Dance sa mga batang kaling ito. Gamit lang ang mga kinalakal na karton, sako at bote, costume na nila ito sa pagsasayaw. Mula sa tambol hanggang sa galaw, gayang-gaya ng mga bata ang Lion and Dragon Dance. Aliw na aliw naman ang mga nanonood. Kahit batang kali kami, marami din natutuwa sa amin. Sana balang araw maging katulad ko sila, parang araw maging mag-aral po sila. May mga nag-alay din ng dasal sa shrine na ito. Ang iba, hindi lang pansarili ang panalangin. Magkasundo-sundo na sana yung itong buong bansa natin. Maalis na po sana yung droga, masugpo na sana.
Kaliwat kanan ng bentahan ng mga pampaswerte, lalo na ang mga gintong tandang. Di rin nawala ang mga bilog na prutas, pati na ang mga malalagkit tulad ng tikoy. Ang Binondo Police pinakausapan ng umalis ang mga nagtitinda sa bangketa para di na raw makasagabal pa sa daloy ng trapiko. Zero obstruction po, parang lumawaging ano. Zero obstruction? Oo, tinatanggalan. So ano pong ginagawa niyo po ngayon? Maliligpit. Lahat? Pero sir, hindi naman umalis eh. Lilipit po yan, kakakutin po yan pagka. Ang mga nagtitinda, imbis na umalis, pumwesto na lang sa kabilang gilid ng Ongpin Street. Mike, dito naman sa Plaza Binondo, inaantabayanan na yung New Year's countdown na pangungunahan ni Mayor Joseph Estrada at ni Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jianhua. At mula nga dito sa Binondo, binabati natin ang lahat ng ating mga kapusong Chinoy na kung hey facho. Mike? Hey, hahabol kami dyan. Maraming salamat sa Lima Refran. Mahilig ka ba mag-alis ng tinga pagkatapos kumain? Babala po, iwasan ang paggamit ng kung ano-anong bagay sa pagkuha ng tinga sa ngipin. Dahil baka imbis na makabuti, ito pa ang magdulot ng mas mabigat na problema. Gaya ng nangyari kay April. Ako po si April Don Didasig, 23 years old, from Payatas, Quezon City. Todong itiman, kahit bungit. Aminado si April. Mahirap pong makutsa ng maraming tao nang dahil sa wala kang ngipin. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagsisisi sa pagkakamaling nagawa niya noon. 12 years old po ako noon, kumakain po ako. Natinga po yung ngipin ko. Nagbaklas po ako ng kahoy ng dingding namin, tapos ipinantinga ko po. Tumusok po sa pinakagilagid, namaga. Sabi po nung dentista, bawal na po bunutin kasi nagkanana. 4 na ngipin po yung nabulok. Kaya ngayon, hirap siya sa pagkain at hindi rin makahanap ng regular na trabaho. Nagmamanicure, pedicure lang po. Yung iano ko po ng pustiso, pangkakain na lang po namin. Mahigpit na paalala ng mga dentista. Kung gumamit sila ng hindi tamang bagay sa pagtanggal ng tinga, unsanitized o madumi yun. Pwedeng mamaga yung gilagid niya, pwede rin magkaroon ng infection, worse, magkakaroon pa ng abscess na pwedeng pumunta sa ating brain. Bukod sa dapat regular nagpapalinis ng ngipin, floss sana mas maganda. Kabilang si April sa mga libreng nakapagpakonsulta at oral screening sa ating Ngiting Kapuso Project. Kasama rin ang mga nauna na nating naitampok na sina Ben at Mang Lawrence. Mungiman, positibo sila sa bagong simulang maibibigay ng bagong pustiso. At narito ang iba pang mga balitang sama-sama nating tututukan. Team abroad sa California pinasaya sa isang concert ng mga kapuso. At ano kaya ang payo ng nanay ni Kylie Padilla sa pagbubuntis ng isa sa mga star ng Encantadia? Tututukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Come hang out with me and my sister Claudia. Morning Roger! Umalma si dating PNP Special Action Force Director Getulio Napeñas matapos muling idiin ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pagkamatay ng SAF-44. Git ni Napeñas, pangatawanan daw sana ni Aquino ang kanyang ginawa at huwag isisi sa iba. Nakatutok si Lay Alvin. Sa sagot ni dating Pangulong Aquino sa mga batikos ni Pangulong Duterte kaugnay sa trahedya ng Mama-Sapano Operation sa Maguindanao noong 2015, ibinunton nitong muli ang sisi kay dating PNP SAF Chief Getulio Napeñas Jr. Ito rin ang ipinunto ng counter-affidavit ni Aquino na inihain sa Ombudsman. Sa pahayag ni Aquino, sinabi nitong kung sinunod lamang ni Napeñas ang utos niyang makipag-coordinate sa AFP bagong operasyon, hindi mauuwi sa trahedya ang operasyon sa Mama-Sapano. Kung may kasalanan man daw si Aquino, ito ay nagtiwala siya kay Napeñas na anya'y nagsinungaling sa kanya. Umalma si Napeñas sa sinabing ito ni Aquino. Hindi raw sa kanya nagbigay ng direct orders ang nooy Pangulo, kundi kay nooy suspendidong PNP Chief Alan Purisima. Siya nag-approve ng operation plan. Ang inutusan niya na mamahala ng operation ay si General Purisima na suspendido. Tapos sasabihin na niya ngayon na wala siyang kasalanan. Ako daw ang may kasalanan lahat. Taong bayan ang maghusga sa kanya.
Nang magpulong daw sila kasama si Aquino at Purisima noong January 9, 2015 sa Bahay Pangarap, sinabi raw ng dating Pangulo ang tungkol sa koordinasyon sa AFP bago ang operasyon at dagdagan ng tropa. Iginiit daw noon ni Peñas na naniniwala siyang time on target ang dapat gawin. Ibig sabihin, sasabihan lamang ang Army kapag naroon na ang tropa ng SAF sa target area. Sinundan ako na General Purisima the same, pati si General Mendez. Hindi siya umimik. Yun ang totoo. Ang utos sa akin ni General Purisima paglabas nila doon sa Bahay Pangarap, dahil nauna kaming lumabas after the briefing, inutos niya. Ako nang bahala kay General Katapang. Hindi nawawala ang hinanakit ni Peñas na ang pakiramdam ay iniwan sila sa ere ng dating Pangulo. Sana ang mga Pangulo natin katulad yung Pangulo ngayon, na kung inutos niya, desisyon niya, inapprove niya, tinatayuan niya. Pero yung nakaraan hindi ganun iiwas siya at isisisi sa iba. Umaasa si Peñas na lalabas ang buong katotohanan sa planong Truth Commission ni Pangulong Duterte. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni dating Pangulong Aquino sa mga sinabi ni Peñas. Naraffle na sa 4th Division ng Sandigan Bayan ang kasong graft at usurpation of public function laban kina Purisima at Peñas. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. From their jaw-dropping bikinis to their elegant evening gowns, hanggang sa kanilang eye-popping national costumes, lahat ng 86 candidates ng Miss Universe hindi nagpakabog sa kani-kanilang mga pasabog. Makichika kay Nelson Canlas. Mala Battle of the Fittest Bodies ang nangyari kagabi sa tagisan ng Miss Universe 2016 candidates sa kani-kanilang swimwear. May mga fierce ang dating habang ang ilan ipinapakitang ini-enjoy ang bawat sandali. Sa bawat paglabas ng mga kandidata, makikita kung sino-sino ang malakas ang hata. Grace and elegance naman ang kanilang ipinakita suot ang kanilang evening gown. Ang puntos ng swimsuit at evening gown preliminary competition, isasama sa preliminary interviews at sa online votes para mapili ang top 12. Habang rumarampa ang mga dilag, damang-dama rin ng kani-kanilang pamilya at mga taga-suporta ang pressure at kaba. Gaya ng nanay ni Miss Costa Rica, Carolina Rodriguez, na bumiyahe pa raw ng 2 araw para suportahan ang anak. Yeah, 2 days. Yeah. She will win, the name of Jesus. She will win. Si Miss Philippines Maxine Medina, nang bighani sa kanyang emerald green gown. This year's Miss Universe contestants have been traveling all over the country, getting to meet the locals, learning about our culture. Ang national costume ng ating pambato, inspired naman ang Binta with matching headdress na may pearls. She did very well and she looked very beautiful in her costume. Ang iba pang kandidata, tila handa ng lumipad ala Mulawin versus Ravenna. Pag di umangatang ka pa, mag-project ka na lang. O kaya ay mag-oh my God. Paano kung windmills, giant snowflakes, o mini Petronas Towers ang dala? Si Miss Mauritius naman, obrang Pinoy ang ibinida. Ang iba, pang wildlife ang peg. Meron ding fairy tale. Bida pati si Elsa ng Frozen. Si Miss Sweden, di nagpakabog bit-bit ng isang kabayo. Let's make some noise. That looks heavy. Pero si Miss Myanmar, di na kailangan ng stage dahil literal na may sariling backdrop at mini performance. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Di napigilan ng bad weather ang Pinoy fans sa California para dumagsa sa Sikat Ka Kapuso concert. Todo hiyawan ng fans paglabas ni pambansang Bea Alden Richards. Nagpakilig naman ang back-to-back duet ni Dennis Trillo at Jeneline Mercado at ng Someone to Watch Over Me stars na sina Lovie Poe at Tom Rodriguez. Si Betong Subaya nagpakwela bilang si Antoneta. Enjoy naman ang audience sa performances, kabilang ang dance battle ni Alden at Beto. At
Para kumpleto ang concert night, hinarana ni Alden, Tom at Dennis ang audience at nakipag-groovy pa. Jam-packed ng fans ang venue. May ilan pang dumayo roon mula Canada. Sulit yung binayad. So it's worth it. Yeah, it's worth it. Sulit yung trip because we came from Canada. They were all good. Excellent. My gosh. I'm impressed with Tom. He's good singer. He can talk. He can dance. I love it. Up next sa ating chikahan, si Kylie Padilla agad pinayuhan ng kanyang mommy tungkol sa pagbubuntis. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. New Chowking Pork Chow fans. Now Padilla nang ipagtapat sa kanyang mommy Lizelle ang kanyang pagbubuntis. Di pa man daw kasi niya sinasabi, sinalubong agad siya ng payo at kalinga ng ina. Makichika kay Katatibayan. Suot ni Kylie Padilla ang engagement ring mula sa fiancé na si Alger Abrenica na makapanayam siya ng GMA News. Isang 1-carat round-cut diamond on white gold setting na studded pa ng maliliit na diamante. Kwento ni Kylie, hindi lang isang beses nag-propose sa kanya si Alger. 3 iba't ibang paandar ang naging estilo ni Alger upang yayain si Kylie na magpakasal. Ang unang proposal noong nakaraang Oktubre sa isang theme park sa Japan. Ang ikalawang proposal, akala raw ni Kylie nagbibiro lang si Alger. Hindi raw kasi lumuhod ang binata at walang dalang singsing. It was a wire from an earphone, I think. Earphones, tas yun pala yung ginamit niya pang sukat dito. So parang dinouble niya ako na, kunwari, oh, ang ganda. Will you marry me again na to? Sabi ko, kakainis to. Sabi ko, hindi naman wala ring. So, kinikilig lang ako. Ang ikatlong proposal sa kotse ni Alger na ganap nitong Nobyembre. Simple pero naging madamdamin daw ito. Kahit nakatatlong proposal si Alger kay Kylie, wala pang detalye kung saan o kailan magaganap ang kasalan. Ikinuwento rin ni Kylie kung paano niya nasabi sa kanyang mommy Lizelle na nasa Australia ang balitang buntis na siya. Hi, Ma. Tapos naiyak na ako. Iniisip ko palang nasasabihin ko. Kasi yun, Ma, I'm pregnant. Tapos sabi niya, wow, anak, alagaan mo yan, ha. Wala kang gagawing, you might regret later after. Sabi ko, opo. Tapos umiyak lang ako sa kanya. Si Daddy Robin naman niya, buong puso raw natanggap ang kanyang unang apo sa kanya. Sweet at overprotective naman daw kay Kylie ang kanyang Encantadia family, lalo raw si Sangre Pirena, Glyza De Castro. Yun talaga yung importante, alagaan mo yung pamilya mo. Sabi niya sa akin. Paras kaming nag-iyakan para si Pirena at saka si Amihan. Tapos, okay ka ba? Hindi ba masikip? Sabay ng bagong kabanata na ito sa buhay ni Kylie ay ang pamamaalam naman niya bilang si Reyna Amihan sa Encantadia. Kagabi ay tuluyan na siyang napaslang ni Hagon. Reyna ng Lireo. Ito na nga ba ang katapusan ni Sangre Amihan sa kasaysayan ng Encantadia? Kung ano man ang mangyayari kasi there's always light at the end of the tunnel and ganun din sa Encantadia. Maraming twist na matutuwa din kayo. Katatibayan, updated sa showbiz happening. And that's it for our week-long chikahan, mga kapuso. Don't forget, Miss Universe Coronation na sa Lunes at mapapanood yan live dito sa GMA at 8 a.m. Ako po si Evelania Live mula rito sa MOA Arena. Miss Mel, Sir Mike, Miss Vicky, weekend ka! Weekend na, Chinese New Year na po bukas. So, bispira siya mamayang gabi. Kung ngay fatsoy po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapusong Chinoy. At yan po mga balitang ating tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Ako po si Mel Tiangco. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.